Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito ang aking reading para sa mga Aquarius ngayong November 2020, kapalaran sa pag-ibig. So, paalala lang, this is general love reading. So, pwede kang makarelate or hindi dito. Kung makakarelate ka, kunin mo yung mga advices dahil pwede makatulong ito sa'yo. Kung hindi ka naman makakarelate, okay lang yun. Maybe next time makuha na natin yung energy mo, ha? Basta mag-comment ka lang kasi yung mga kinukuhanan ko po ng energy ay yung mga na doon sa comment section, okay? So, start na po natin. This is for Aquarius. Start na po natin. Kunin natin yung main energy ng person mo. Paalala lang, pwede magkapalit-palit yung roles dito, ha. So, kung cross-watcher ka, pwedeng ikaw to. Kung ikaw, pwedeng ikaw to Aquarius or pwedeng ito yung person mo. So, nakukuha ko dito, ang main energy ng person mo is the 9 of Pentacles. And your main energy, Aquarius. Your main energy is the 8 of Cups. I feel like someone here, your person is reaching out or gusto makipag-usap sa'yo, gustong gumawa ng action para magkaroon kayo ng connection, or gusto niyang mag-reach out, kaya lang it feels like with the 8 of Cups, you are moving away or umaalis ka sa sitwasyon. So, this could be a past person. Pwedeng this is your ex na unti-unti nagpaparamdam or unti-unting may sinasabi dito with regards to, for some of you, gustong makipagbalikan or gustong, nagtitake siya ng risk for some of you. So, let's see. What do we have here for Aquarius for November 2020? Okay, release your ex. Let your friends help you. Okay. I want to get one more card. For Aquarius, please, for November 2020. Okay, playfulness. For some of you, meron na kayong kakonect na iba. Okay, and there's this feeling na kailangan mong ialis itong taong to, or you're releasing this person, inaalis mo siya kasi, X is X, parang ganon. And, it's like you're clearing your energy. With the let your friends help you, I feel like this person is asking someone for help. So, yung person mo, ayun, humingi siya ng tulong, or there's this feeling na, I don't know, drinking with friends. Can feel like hindi pa siya totally nakaka-move on sa inyong dalawa. Okay? So, yun yung nakikita ko dyan. And with the playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun and shine. So, nakikita ko po dyan ay kayo po ay currently flirting with someone else or meron ng bago dito sa buhay nyo ngayon. Kaya, it feels like the reaction is that umaalis ka na lang or inilalayuan mo tong person na to. Okay. And slowly, for some of you, there's pain. Masakit pa eh. But it's like you're choosing the new path or new journey for you. Pinipili mo itong bagong journey na ito o bagong buhay na ito, bagong tao na ito. Okay, let's see. Ano nasa mind ng person mo? Anong iniisip ng person ni Aquarius ngayon? You could be dealing with a Virgo for some of you. Hey. Alam mo yung person mo, actually, nung umalis ka, lalo siya nag-i-improve. Physically, emotionally, nagiging mas mature siya. Okay, for some of you, yung person mo is concentrated dito sa finances. Maaring dati hindi kanya nabigyan ng mga pangangailangan mo, ng luho mo, ganyan. Marami kang hiningi sa kanya na hindi niya naibigay. And with the 7 of Pentacles, I feel like this time, inaayos niya yung sarili niya para maibigay niya sa'yo ang lahat. I feel like gusto niya yung bumalik and then to make it up to you. Parang ganun.
So, yun yung nakikita ko dito with the Seven of Pentacles. So, for some of you, yung person mo is also concentrated dito sa mga bagay na nasa harapan niya. So, pwedeng yung career niya or kung siya ay nag-aaral pa yung kanyang studies, mas dun siya nagpo-focus. Although, may mga times na iniisip ka pa rin niya, I can feel like positivity yung nakikita niya dito. Okay? So, maaaring, I feel like being nakukuha niya yung center of attention ngayon. So, kung may halimbawa yung person mo is nakikipag-inuman with friends, ganyan, or sa isang occasion, I can feel like lahat ng mata nasa kanya. Kaya mas dinedevelop niya yung sarili niya ngayon. Okay, let's see. So, Page of Pentacles. So, more on money and stability ang fino-focus ng person mo. Or kung, yun nga, kung nag-aaral siya, especially if he or she is in college, dun siya mas nagfo-focus ngayon. Kaya lang, I can feel like hindi siya makapag-concentrate. Why? Kasi there's a part of him or her, actually malaking parte ng puso niya yung dala-dala mo eh. Medyo nahihirapan siyang i-balance out kasi ang laki-laki nung nawala ka, medyo nahihirapan siyang mag-regain ng magbalik sa lakas, parang ganon. Kasi why? I feel like for some of you, namimiss niyo yung mga text mo, yung mga messages mo, yung mga paalala mo. Okay. So, yung energy ng person mo is like being, let's say, immature. Hindi pa siya ganun ka-mature. Pwedeng matanda na siya, pero hindi pa siya ganun ka-mature. May mga bagay na kailangan pa siyang ayusin sa sarili niya. At very good siya ngayong November 2020 kasi doon siya nagfo-focus sa mga bagay na kakulangan niya nung naging kayo pa. So, let's see. What is in your mind? For some of you, pwedeng nagkaroon ng third-party relationship here, pero pwede rin namang hindi. I feel like you still love this person. Kaya lang, I mean, your thought is you still love this person. Gusto mo pa rin tong taong to. Kaya lang parang your choice is to umalis na lang and parang ipaubaya na lang kung ano yung mangyayaring susunod. I feel like, okay. Let's see. One more card for Aquarius. Will. Gusto mo na pagbabago pala. Or nandito ka talaga sa bago, or may bago ka na with the King of Wands. This is the new person. Gusto mo ng bago, or gusto mo dito sa pagbabagong to. Parang tapos na bakit ka pa babalik? Pero it's like, I feel like ayaw mo na kasing ibalik, or ayaw mo na ibigay yung mga naibigay mo noon dito sa taong to. Tama na, parang ganon. Enough with the pain, parang you're concentrated. Actually, your energy is although umaalis ka and there's this slight pain for a lot of you, nararamdaman ko dito, well concentrated ka na dito sa taong nagbibigay sa'yo ng halaga, yung pinoprotektahan ka. Okay? Leo energy. Yun yung nakukuha ko dito. Pinoprotektahan ka nitong taong to na bagong kakonect mo ngayon. Kung wala pa naman, pwedeng this November 2020 dumating itong taong to na magiging bago mo. Hindi, kumbaga, kung sino magbibigay sa'yo ng protection. Hindi man completely relationship pa. Pwedeng as a friend, nandito siya para protektahan ka. So, let's see. Ano namang emotion ng ng person mo? Okay. Okay. Okay, the Emperor, Aries, this could be an Aries, and the Judgment. I feel like yung person mo is like, alam mo yung nakikita ko dito, parang gusto niyang i-release yung sarili niya, or gusto niyang iwan etong sakit na to kasi masyado na masakit para sa kanya. Masyado kasing mabigat yung pagkawala mo.
And it feels like gusto niya nang iwan yung sakit, yung pain, ganyan, or ayaw niya na. Kaya lang, it's like someone is telling him or her na this could be his friends or her friends na inuudyukan siya na hindi, suyuin mo, ganyan, sayang yung relasyon nyo, sayang itong taong to, ganyan. Para sinasabihan siya ng mga kaibigan niya na, balikan mo itong taong to. Kung hindi man yung friends niya, I feel like kahit yung ano niya, yung, ang tawag dito, yung mind niya or yung konsensya ba? Parang nakakonsensya siya. Parang kailangan mo suyuin itong taong to. Parang, hindi naman konsensya. Ano ba tawag doon? Yun nga. Yung sa sarili niya, may nagsasabi na parang, balikan mo siya ganyan, makisuyo ka, balikan mo tong taong to. With the Emperor, there's a lot of love here, pero hindi makasugod, hindi makagawa ng action. Parang naghihintay lang. Gusto niya ng justice. Gusto niya makuha kung ano yun sa kanya. So, this could be your ex-husband. So, pwedeng meron kayong contract nitong taong to. Okay? And, gusto kanya makuha ulit. Yun ang nakukuha ko dito. Ikaw yung alas niya eh. Magkakaya niya nakukuha yung mga bagay-bagay. Kaya niya na-achieve yung mga bagay-bagay is that because before, nandun ka pa sa puso, sa buhay niya. And it's like you're helping him to be mature. Okay? Never mind the him or her ha. Kasi pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero yung nakukuha kong energy is divine masculine. So, bahala na lang po tayo, ha? Okay. Ay, susugod siya sa'yo. Yun yung gusto niyang mangyari. Gusto niyang pumunta sa'yo. Gusto niyang ibigay yung lahat-lahat. Kung dati hindi niya naibigay yung lahat-lahat sa'yo, I feel like this time, gusto niyang ibigay ang lahat-lahat. You know why? Kasi yung emotion niya, sobrang painful. Nung nawala ka, parang nalaman niya, o nawala saglit yung tinik. Kasi naging masakit eh. Kumbaga, for a lot of you, pwedeng, I feel like yung person mo is, nagkaroon ng pagkakamali dito eh. Pwedeng ganun yung nangyari. Or kung hindi man, ay, nung nag-break kayo, I feel like yung person mo, dun niya na-realize yung sakit. Dun niya na-realize yung halaga mo. Okay? So, let's see. What's in your Aquarius, please? Oh. Okay, kunin ko na nga. Okay. For a lot of you, pwedeng there's third party relationship dito. Okay? Pwedeng ang mas pinili mo ay yung third person. Pwedeng ikaw yung nagkaroon ng pagkakamali. Kasi wala kang kasiguraduhan doon sa person mo eh. Na maaaring naghanap ka ng iba or dito ka sa bago mo nakakonsentrate dahil wala kang kasiguraduhan dito sa past. Ngayon, nakukuha mo yung stability, nakukuha mo, I see a new beginning here with the Ace of Wands and with the Three of Pentacles and Three of Swords. I feel like for some of you, itong person na to nakakapagbigay sa'yo ng stability, nakakapagbigay sa'yo ng, you know, yung parang masaya, nagiging masaya ka dito sa person na to. Pero alam mo sa puso mo, for some of you, there's a pain here. So, pwedeng dumadaan ka pa sa pain. Pero pwede rin hindi kasi konti lang yung nakikita ko dito na gano'n eh, na nakakaranas ng pain. More on moving on, ganyan, and concentrated dito sa new person. And, yun nga, pero I can feel like may nag-aabang, may naghihintay. And ito nga yun, yung person na iniisip ko ngayon, naghihintay siya, gusto niya sumugod, kaya lang di siya makagawa ng action. Okay? So, ano magiging, oh my God, I'm sorry. Kunin lang natin. Yan. And I'd like to reshuffle. I mean, yung person mo, susugod siya sa'yo eh. Pwedeng sumusugod na siya sa'yo. Pwedeng nagpaparamdam na siya sa'yo. Okay? And it's, for some of you, parang kailangan niya ng decision or kailangan mong gumawa ng decision regarding if this, who to pick, if your past person or new person. Yun yung nakikita ko dito eh. Susugod talaga siya sa'yo. Kaya lang, marami siyang kahaharapin eh. Kasi nga pwedeng you're already committed. May commitment ka na dito sa new person. Okay?
Pero for some of you, naguguluhan pa rin. Hindi alam kung sino pipiliin. Kung si Past ba o si New. Okay? Nagiging magulo ang cards, mga Aquarius. One more. Okay. I feel a Leo energy here. So, pwedeng nakikipag-deal kayo sa Leo, Aries, ganyan. So, let's see. What is the action? Okay. I mean, for what I can see here, maaaring ipakita sa'yo ng person mo or ipakita lang, I mean, through social media for some of you. Pwede, pero pwedeng hindi. Pwedeng literal na makita mo siya. Na makikita mo masaya siya, free siya, okay siya. Pero ang totoo niyan, hindi. Deep inside, with the Four of Pentacles, he is dealing with his emotion. Hindi niya kanyang tanggalin ka sa puso niya, sa isip niya hanggang ngayon nandun ka pa rin. Gusto niyang umalis sa sitwasyon, maaaring kasi wala na siyang babalikan or wala nang magiging kayo pa dahil nga you're already committed. Although gusto niyang bumalik sa'yo kasi nga, you know, there's a lot of, anong tawag dito, emotion na dinala niya or dinala mo. Ngayon marami siyang na-realize at naging mas matured siyang tao nung napunta ka sa buhay niya. Ngayon, kaya lang, ngayon ang reaction niya or yung gagawin niyang action is to just move on, ganyan. Pero, although there's a lot of pain, sobrang sakit kasi nasa puso ka niya, nasa isip ka niya, and gusto niyang i-free yung sarili niya sa pag-iisip niya sa'yo. So, ayun nga, maaaring nag-connect na siya or nakipag-contact na siya sa'yo before, kaya lang, hindi mo pinansin. Pwedeng ginosting mo or sininzone mo. Yun ang nakikita ko dito. And at the bottom of the deck, the death. So, this could be a Scorpio. And nakikita ko dito, ayun nga. I'm sorry to say, pero para sa'yo, tapos na ang lahat. What do we have here for Aquarius? Anong magiging outcome? Anong magiging action? Okay, this is your action towards your person. Ngayon, November 2020. I feel like action. Yeah. The Chariot. So, Cancer. Could be a Cancer. Cancer, Aries, Leo, Scorpio. So, yun yung mga nakikita kong sign dito. With the Ace of Swords, I feel like mas pipiliin mo yung sarili mo. Your action is to choose yourself. Your action is to move forward, move on, ganyan, with the Six of Swords. Kung may kasama ka ng tao ngayon, it's like, it's time for you to move on with this person. Ayaw mo na bumalik dito sa taong to. Yun ang nakikita ko. For some of you, actually for some of you, wala nang love eh. Yung love nandun na lang sa utak mo, or yun sa mind mo. It feels like yung energy na lang is inaalala mo na lang yung mga memories yung dalawa, kung paano mo siya minahal. Maaaring na ikikwento mo pa ngayon sa ibang tao. Kaya lang, for some of you, ayun nga, mas concentrated ka na dito sa new person mo, sa new love mo, or dito sa sarili mo. Hindi ka na nagpapa-apekto dito sa taong to. Kaya, yung person mo. Pero sa inyong dalawa, I feel like ikaw yung andito ka sa stage na kumaga kung sa moving on, siya yung medyo papunta pa lang doon. Kasi I can feel a lot of love here with your person. Mahal ka pa rin niya with the Four of Pentacles. For some of you, dinideny lang nitong taong to or hindi niya lang pinapakita. Pero yung nakikita ko dito, mahal ka pa nito. Sobrang laki pa ng halaga mo sa kanya. Okay? Sobrang halaga ka pa dito sa taong to. Okay. Ngayon yung nakikita ko. But with the Ace of Swords, I'm sorry to say, parang nakapag-isip-isip ka na. Andito ka na sa moving on, andito ka na sa pag-alis, or pag, you know, move on. So, yun na nakikita ko dito. So, what is the advice? Aquarius. What is the advice for Aquarius? Is the advice. Hindi ko ito kukunin. Pero there's separation. Okay. Dapat pala ito kunin ko.
Para sa'yo talaga to. I thought kasi maraming cards yung bumagsak, like 3 to 4, ganyan. Pero 2 lang pala. I'm sorry medyo nag-wiggle yung camera kasi nasa lazy pad lang siya. So, gumagalaw-galaw. Ang dali ko kasi. Okay. So, the advice for you is concentrate on your finances and career. Maaaring this November 2020 or hanggang December ay meron kang pagkakagastusan, and you have to focus on your finances. Maaaring nagiging issue to sa iyo ngayon kasi medyo nahihirapan kang abutin. Maaaring hindi ka gumagawa ng action. For some of you ay maraming opportunity ang hindi na focusan ngayong November 2020. Okay? Paupo-upo, ganun. Hindi naman sa nagiging tamad, pero it's like you're not making any movement or progress when it comes to your finances. Kaya pagtuunan mo ng pansin yan kasi pwedeng may pagkagastusan ka. With separation, the time apart from your partner is on the horizon. Ayun nga, you choose to separate with this person. Alam mo bakit? Kasi hindi mo na ganun kamahal tong taong to, and there's not enough attraction, chemistry to keep this relationship going. So, better to end the situation or the relationship na lang talaga. Kasi wala nang enough na pagmamahal. Release your ex. 'Di ba? Release your ex. Separation, unrequited love. Hindi na nagiging okay ang lahat sa inyo. Wala na talaga, kumbaga sa emotion. Completely. For some of you, completely move on. For some of you, nandito ka sa stage na talagang you choose to move on. Okay? So, your past person, although nandun siya sa moving stage, pinapakita niyang masaya siya. Ang totoo niyan, hindi siya masaya. Dahil malaking parte ng buhay or emotion niya ang nasa sayo. So, that's it for now, Aquarius. Thank you for watching. I hope makaresonate kayo. Please do like, subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, and maraming salamat po.